Hello guys! Sa video na ito ay tuturo ko sa inyo ang isang simple at epektibong paraan na ginagawa namin kaya mabilis dumami ang mga manok namin. So ito nga pala yung mga free-range chickens namin. Nasided 1.5 months up to 3 months old. Pangbenta kasi yung mga manok namin kaya hanggang 3 months old lang sila naka-free range. Dual purpose ang mga manok na ito. It's either for meat purpose or for breeding purposes. Pag 4 months old na yung manok, yan na yung tamang edad na pwede nang ibenta. Kaya ganito na ginagawa namin, kinukulong na para mas madali na lang silang hulihin pag may gustong bumili. Marami din namang mga customers ang bumibili for breeding purpose kasi nga nakita naman nila na maganda naman yung mga materyales ng ating mga manok. At tinatanong nila kung ano daw ba ang sekreto namin kaya mabilis dumami ang aming mga manok. So guys, ito na nga ituturo namin sa inyo ang simpleng paraan na ginagawa namin kaya mabilis dumami ang aming mga alagang manok. Ang manok ay naglilimlim ng up to 21 days. So, ang ginagawa namin pagdating ng 23 days ay binababa na namin at inililipat na sa isang mas malaking brooding pen. At doon na siya hintayin hanggang sa umabot ng 1 month. Pagdating ng 1 month ay saka namin i-separate yung inahin sa mga sisiyo niya. Pag na-separate na yung inahin sa mga sisiyo niya, ay ikukulong naman natin siya sa isang kulungan ng hanggang 1 o 2 araw. Ang purpose kasi ng paghiwalay natin sa inahin sa kanyang mga sisiw ng 1 o 2 araw ay para hindi na niya hahanapin pa yung mga sisiw niya pag tuluyan na siyang pinakawalan. So after 2 days ay pwede mo nang pakawalan at may 2 option ka. Pwede mo siyang paliguan muna or purgahin bago tuluyang pakawalan. Nasa sa inyo na po yun. At hayaan na siyang gumala para sa bagong panimula na naman niya. Sama ng mga tandang. At ang ginagawa namin sa mga sisiw ay ikukulong namin sila sa isang brooding pen ng 2.5 buwan para siguradong mas malakas na yung mga katawan nila bago sila pakawalan. Siguraduhin bigyan ng sapat na pagkain at tamang vitamins para sa mas malakas na resistensya. Sa mga ganyang edad kasi ng sisiw ay prone sila sa sakit gaya ng cold stress, sipon, at marami pang iba. Tuwing tag-init ay pinapalabas din namin ng aming mga manok sa kanilang mga kulungan. Nang sa ganon ay malaya rin silang nakakalipad, nakakakain ng mga insekto, damo, at kung ano-ano pa. Tuwing hapon ay saka ulit sila ibabalik sa kani-kanilang mga kulungan. So guys, sobrang dali lang po talagang magparami ng native na manok. Ganun lang po ang paraan na ginagawa namin. Actually, kami po ay nagsisimula lang sa 5 manok. 4 na dumalaga at 1 lalaki. For consumption lang po talaga ang purpose namin sa pag-alaga ng manok. Hanggang sa dumating yung time na may pumunta sa amin para bumili ng manok. At doon na po kami nagka-idea at nagsimulang magparami para pangbenta. At yun ang paraan na ginagawa namin. Kaya mabilis dumami ang mga manok namin. Sa ngayon, kaya na naming makapag-dispose ng up to 40 heads more or less sa isang buwan. For meat purpose or for breeding purpose yon. Malakas kasi ang demand ng mga native na manok dito sa lugar namin at nagre-range siya ng 200 to 230 ang bawat kilo. Kaya gaganahan ka talagang mag-alaga na at magparami. Ang native chicken kasi ay mas madaling alagaan at paramihin compared sa ibang breed o lahi ng manok dahil sa kakayahan nilang alagaan ng sarili. At dahil sila na mismo ang maghahanap ng kanilang pagkain. Hindi mo na rin kailangan bumili pa ng maraming commercial na patuka at gamot dahil sa native chicken hindi ka talaga mahihirapan na gumamit ng mga organic na panggamot.
At isa rin sa kagandahan sa native chicken ay hindi sila maselan sa lugar, pagkain at klima. So, ganun lang po kadali guys ang mga pamamaraan na ginagawa namin. Kaya guys, sana ay na-inspire ko kayo at may natutunan din kayo sa video na ito. At feel free to leave a comment guys kung meron din kayong mga suggestion or mga katanungan. At disclaimer lang po, hindi po kami experts, ito po ay base lang po sa aming experience. At nakita naman po namin na effective kaya namin sinishare sa inyo. So guys, maraming salamat po sa panonood and please don't forget to like and subscribe para laging updated sa mga bagong video. Thank you for watching!